Hello po sa inyong lahat. Happy Monday po. Ilang araw na lang po katapusan na naman. Ang bilis ng panahon, no? Shout out po sa mga viewers ko, sa mga followers ko. Hello po. Kumusta po kayong lahat? Ito, paglilinis na naman po ang ating gagawin. Napakabilis ng panahon. Parang kailan lang yung isang buwan, no? Ilang araw na lang po katapusan na naman. Ito po mamaya nito, busy ako sa magiging trabaho ko na naman. Maglilinis po tayo ng mga ilalim ng kama. Pinalilinis po kasi ng aking senyora ang mga ilalim ng kama sa itaas. Kaya mamaya po nito, busy na naman sa pagtatrabaho. Lumamig na naman po masyado ang panahon namin dito. Kaya ito, sa labas ng bahay, kailangan doble-doble. Noon po, isang jacket lang pwede na. Ngayon, tatlo na naman. Pag lumabas ka, minsan parang hindi mo pa rin kayang lamig. Para naman po sa mga dinahanan ng bagyo sa atin sa Pinas, mag-ingat po kayo. Yung iba, ang dami pa pong lubog na lugar, no? Daming kawawa sa ating mga kababayan. Kayo po ba'y nagsikain ng tanghalian lahat niyan? Yung hindi pa po nakapagtangalihan, kain na po kayo. Huwag po kayong magpalipas ng gutom. Ito, nagpupunas-punas muna po tayo. Maraming salamat po pala sa mga nagla-like and share sa aking mga video.
Sa mga nagpa-follow, maraming salamat po. Yung hindi pa po pala naka-subscribe sa aking channel, Joey Karamay Vlog TV, yan po sa ating YouTube channel. Hello po. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Sindihan muna po natin ang ilaw. Walang ilaw dito banda. Ilang buwan na lang po, December, Pasko na naman. No? Sa atin, buti pa sa atin, random na random mo ang Pasko dito. Wala po. Wala kang random na Pasko dito. Lumilipas ang panahon, hindi mo namamalayan. Masyado pong napakalungkot ng Pasko dito. Wala kang random na ramdam na Pasko.
Punasan po natin saglit itong mga harapan ng libro. Dito po, pagpalapit ng Pasko, naglalagay pa lang po sila ng Christmas tree, December 15. Diyan po nila tinatayo kung sino man ang may gustong may Christmas tree sa bahay. Yun po. Nung nakarang nung Puromero pa lang po ako dito, first time na nagpasko po ako dito. Alam niyo po kung anong ginawa ko? Buhay pa po yung amo ko lalaki noon eh. Ngayon, September pa lang po, naglagay na ako ng Christmas tree. Tama-tama po, wala naman ang mga amo ko noon. Tinayo ko po dito. Dito bandang Christmas tree, ang laki noon eh. Sagad sa kisame namin. Ngayon, umalis po yung amo namin, yung mag-asawa. Pagkadating nila ng gabi, nakalagay ang Christmas tree. Nagulat sila. Ngayon, akala ko matutuwa po sila. Eh, nung kinaumagahan, pinatanggal din sa akin. Anong buwan pa lang po daw, naglagay na ako ng Christmas tree. Dito pala po kasi, ang paglalagay na ng Christmas tree sa loob ng bahay, December 15 pa lang. Yun po, kaya yun, Diyos ko, tinatayo ko po yung Christmas tree namin na yun. 2 oras, 3 oras, hindi ko matapos-tapos. Kaya malaking po nung linagay ko, pinatanggal ng amo ko lalaki. Tanggalin mo muna, wala pang December. Tawa ako ng tawa na. Ay, Diyos mio. Kaya mula po nun, ngayon po, kung mawala na yung amo kong lalaki, wala nang masyadong cheche-bureche pag December. Yung amo kong babae, tama lang po na makakain sila. Hindi lang niya pinalalagay ang Christmas tree sa akin. Parang wala lang po. Lumilipas ang panahon sa amo kong babae, parang wala lang. Hindi po kasi masyadong may arte sa bahay yung amo kong babae. Kaya yan tuloy. Pati yung pagano ko sa sa Christmas tree na uglot po. Wala na ako nilalagay kahit pag buwan ng December. Pinapadaanan ko lang po yung salamin ko sa labas. Medyo malabo-labo po kasi.
lamig. Kahit may araw po, ang lamig ng panahon talaga. Nangangaga sa balat. Patapos na po akong nagpunas sa ano naman po sa dito sa banyo. Padahanan ko lang pong konting sabon. Ewan ko po sa pag-uwi kong ito kung maganda kong makapag-umpisa sa pagbablog ko dahil ayusin ko muna po yung bahay namin. Kung sa dami ng gamit pong nabili ko, 2 kwarto puno. Ngayon, kailangan ko muna pong ayusin bago ako mag-umpisa sa pagbablog sa labas pag nasa Pinas na ako. Hindi ko alam kung baka abot ako ng 2 buwan bago matapos dun sa loob ng bahay namin pag inayos ko. Siguro kukuha na lang po akong makasama kung magayos sa loob ng bahay nun, maglinis. Tapos yung mga gamit ko, masyadong marami po. Diyos ko, karton-karton, punuan 2 kwarto ko. Kaya ngayon pa lang iniisip ko kung paano ako agad matapos pag nakauwi ako at maglinis. Kaya ginawa ko po kasi, bago ako uwi ng Pinas, sabi ko, kumpletuhin ko na lahat ang mga gamit sa loob ng bahay. Sa awa ng Diyos na kumpleto ko po yung mga gamit-gamit sa loob ng bahay. Ang bibilin ko na lang po niyan mga kama, yung mga cabinet paglagyan ng mga plato. Yan na lang pong bibilin ko niyan sa pag-uwi ko. Baka siguro po yan, sa sobrang dami ng gamit ko siguro po, yung iba ipamigay ko na lang. Kagaya ng mga plato, mga baso, mga iba't ibang gamit po. Talagang kompleto po yung pinamili kong mga gamit sa loob ng bahay, sa loob ng kusina. So, napadami po talaga, sobra. Kaya yun po ang mangyari niyan. Yung iba siguro, baka sa itaas po kasi ng bahay namin, may kusina din ako doon. Tapos sa ilalim, baka hindi pa rin po magkasya ang mga gamit ko, kaya pamigay ko na lang po siguro sa mga nangangailangan yung iba kong mga gamit na pamili. Bueno, hanggang dito muna po yung ating video. Ako po yung mag-vacuum muna. Napakaingay po ng vacuum ko ngayon kasi in-adjust nila yung bawal po yata yung medyo maingay sa ganito sa video o sa live, no? Kaya eto po, muli po ako nagpapasalamat po sa mga nagla-like and share sa mga video ko, sa mga ko. Pasensya na po kayo
Kasi yung ngipin ko hindi pa po gawa. Ay patanggal ko na po kasi lahat ito pag-uwi ko. Kaya medyo minsan naiiya akong magsalita dahil bungi po yung ngipin ko. Pasensya na po kayo. Yun po, nagpapasalamat po ako ulit sa mga nagla-like and share, nagpa-follow. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Sana tuloy-tuloy pang suporta ninyo pag nasa Pinas na ako. Maraming salamat po. Ingat po kayo lahat. Kung saan man po kayo nakakarating. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.